Magandang araw po sa inyo, Kabanong. Itago niyo na lamang po ko sa pangalang Carson. Itong kwentong aking ibabahagi ay nangyari sa aming pamilya nung malilit pa lamang kami. Bale, 3 kami magkakapatid at nung mga panahong nangyari ang aming karanasan ay 8 taong gulang pa lamang ako. Ang aking mga kapatid na sina Kiana at Kent ay nasa 5 taong gulang at 1 taong gulang. Dahil sa nature ng trabaho ni Papa noon ay naging NPA kami. For short, no permanent address. Kadalasan kasi ay 1 o 2 buwan lamang ay tinatagal namin sa isang lugar. Yun din ang dahilan kung bakit palipat-lipat din kami ng aming paaralang pinapasukan. Buwan ng Abril noon nang nalipat si Papa sa Mindanao. Ayaw pa sana naming sumama noon dahil nga nakapag-enroll na kami sa paaralang aming pinapasukan sa bayan kung saan kami namamalagi. Ayaw din sana ni Mama dahil kung aalis kami, nangangahulugan lamang yun na maghahanap pa uli kami ng aming bagong matitirhan. Pero wala kaming nagawa dahil kailangan talaga at ang sabi ni Papa ay 5 buwan daw kami sa Mindanao, kung kaya nagpasya na lamang kaming sumama sa kanya. Noong pagdating namin sa bayan kung saan na destino si Papa ay hindi kaagad naging maganda ang aming kutob. Kahit bata pa lamang ako ng mga sandaling yun, ay alam kong may kakaiba sa mga titig ng mga tao sa aming paligid, lalong-lalo na sa aming bunsong kapatid na si Kent. Dahil hindi pa kami nakahanap ng aming mauupahang bahay, ay pansamantalang kumuha kami ng bahay na matutuluyan kahit 2 gabi lamang. Hindi naman nahirapan sina Mama at Papa sa paghahanap ng bahay na aming matutuluyan. Kahit na medyo may kalumaan na yon at walang ibang umuupa, ay kinuha na namin dahil malapit ng dumilim na mga oras na yon. Habang nakikipag-usap ang aming mga magulang sa matandang babae na may-ari ng bahay, ay hindi ko maiwasan na hindi mapatingin sa kanya. Ang ipinagtataka ko lamang, Kabanong, noon ay parang panay ang singap niya na parang may kung ano siyang inaamoy. Panay rin ang dura niya sa labas ng bintana na tila naglalaway na hindi niya napipigilan. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng kakaiba lalo na sa tuwing mapapalingon siya sa aming magkakapatid. Tila nanunuot sa aming kalamnan ang kanyang mga titig sa amin. Yun nga po, Kabanong, doon muna kami pansamantalang tumuloy sa nasabing bahay. Ayos naman po lahat noon kahit na may kalumaan na yon. Noong gumabi na, sa hindi namin inaasahan ay hindi makatulog si Kent. Iyak lang siya ng iyak at kahit anong gawin nila Mama at Papa ay hindi pa rin siya tumatahan. Patuloy lamang siyang pinaghihele ni Mama. Kami naman ay sinabihan ni Papa na matulog na, kung kaya nahiga na lamang kami ni Kiana ng magkatabi. Nang nakahiga na kami ni Kiana, ay nagpakiramdaman na lang kami sa aming paligid. Gising pa noon sina Mama at Papa at nag-uusap habang karga-karga ni Mama si Kent at saka pinapatahan. Ilang sandali pa noon ay narinig ko na lamang si Kiana na humihilik. Batid kong tulog na siya ng mga oras na yon. Sa kabilang dako naman ay hindi ako makatulog. Pakiramdam ko ay iritable ako. Akma na sana akong tatayo noon, Kabanong, para puntahan si Mama at sabihing hindi ako makatulog. Subalit, para akong napako sa aking higaan. Narinig ko kasi ang usapan ng aking mga magulang na siyang nagpatindig ng aking mga balahibo. Mahal, may mga matang sumisilip sa bintana. Baka aswang yun. Nanginginig na wika ni Mama noon kay Papa. Ilang saglit pa nang sabihin niyo ni Mama, ay bigla na lamang umiyak ng malakas ang aking kapatid. Nataranta si na Mama noon, kung kaya ay sinabihan sila ni Papa na mahiga na lamang sa tabi namin. Noong nasa tabi na namin si na Mama, ay narinig ko ang pagmumura ni Papa. Dahil nga sa tabi ko nakahiga ang aking ina, ay ramdam ko ang panginginig niya na siya ring nagbigay ng takot sa akin. Ilang sandali pa, ay may narinig kaming huni ng tiktik sa paligid. Sobrang hina noon na akala mo'y nasa tabi mo lang talaga. Habang nagpapatuloy ang paghuni ng tiktik, ay mas lalo kong kinakabahan. Ilang saglit pa noon ay narinig ko ang mga yabag ni Papa na patungo sa may kusina. Tantanan mo kami! Narinig kong wika ni Papa na tila nagmamadaling bumalik sa aming silid. Idinilat ko ang nakapikit kong mga mata noon at nakita kong may hawak na itak ang aking ama.
Patuloy pa rin sa paghuni ang aswang at parang mas nanggigigil pa. Ilang sandali pa ang dumaan ay mas lalong bumilis ang paghuni niya at ang mas ikinatakot pa namin ni Mama ay nang marinig namin ang kalabog sa may bintana. Nang unang 2 beses na ingay ay parang mahinang palo lang. Subalit ang mga sumunod ay mas lalo pang lumakas at parang sisirain talaga ang bintana. Dahil sa ingay na yon ay muling umiyak ang aking kapatid. Si Papa naman ay nakatayo sa harapan ng bintana at inihanda ang itak niya. Dahil iyak ng iyak si Kent noon, walang nagawa si Mama kundi ang tumayo at muli siyang ipaghele. Sobrang nag-aalala pa noon si Mama dahil nagsisimula raw na tumaas ang temperature ng aking kapatid. Sa sobrang takot ni Mama noon ay naiyak na siya. Si Papa naman ay nakatayo pa rin at sinimulan niya namang sigawan ng aswang. Sige, kung matapang ka talaga, pasukin mo kami at nang makasagupa kayo ng hinahawakan ko. Sigaw ni Papa na siya namang sinundan ng malakas na kalabog. Basta ko na lamang narinig si Mama noon at parang natataranta siya. Huwag mo hamunin kasi. Wika niya kay Papa. Umiling lang noon si Papa at muling sumigaw sa aswang. Pinigilan ni Mama si Papa subalit saktong nasira ang bintana dahil ilang beses na kinalampag ito ng nilalang. Napatras noon si Mama at napasigaw na sinabayan ng palahon ng iyak ni Ken. Biglang nagkaroon ng tensyon sa loob ng bahay. Sinubukan kong tingnan si Papa noon at saka uupo sana ako sa aking pagkakahiga. Subalit para akong nagyelo dahil sa kilabot na biglang gumapang sa aking katawan. Kahit nanginginig man ay pinilit kong tingnan ng nilalang at halos hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Isang napakaitim na nilalang na parang baboy dahil medyo mahaba ang kanyang nguso. Ang mas nakakapangilabot pa ay punong-puno siya ng balahibo at nagbabaga ang mga mata. Akma sanang lalapit ang aswang kina Mama, subalit mabilis ang hinarangan ni Papa ng itak na hawak niya. Patuloy lamang noon sa pag-iyak ang aking kapatid. Si Papa naman ay halatang taranta dahil sa kanyang sigaw kay Mama. Ilayo mo rito ang ating mga anak! Tawagan mo si Tia Sonia, ang may-ari ng bahay, dali! Kaagad naman siyang sinunod ni Mama. Pinuntahan kami ni Mama at saka ginising. Dahil gising naman ako, ay kaagad ako napatayo at halos hindi na makagalaw nang titigan ako ng aswang na nagbabaga ang mga mata. Ilang sandali pa ay inakay kami ni Mama para makalabas sa bahay. Mag-iingat ka, mahal. Lumingon pa si Mama kay Papa bago kami nakalabas sa aming bahay. Nang makalabas kami sa bahay ay narinig na lamang namin ang sigaw ni Papa. Napayak pa lalo si Mama na siya naming sinabayan ng aming mga kapatid. Tinungo namin ang bahay ni Aling Sonia na nasa tapat lamang ng bahay na aming inuupahan ng pansamantala. Pagdating namin sa bahay ng may-ari ng aming inuupahan ay kaagad na kumatok si Mama sa pintuan ng bahay nila. Ilang beses yun na sinasabayan pa niya ng pagtawag sa pangalan ng matanda. Hindi ko gaanong matandaan kung ilang beses yun, pero bigo kaming makapasok sa bahay ni Aling Sonia dahil walang katao-tao roon. Pakatulog na siya. Naku, paano ba ito? Pag-aalala ni Mama. Kahit paano ay tumaan na kaming magkakapatid maliban kay Kent na patuloy pa rin sa pag-iyak. Babalik na sana kami sa loob ng bahay na aming inuupahan, subalit nakita naming lumabas din sa bahay si Papa na bitbit na rin ang itak. Humahango siya papunta sa amin kung kaya ay minabuti na lamang namin na hintayin siya. Pagdating niya sa amin ay humihingal pa siya at noong kaya na niya ang magsalita ay pinilit niyang magsalita. Ang aswang na yon, kung hindi ako nagkakamali ay si Aling Sonia yon. Nakita ko kasing may suot pang kwintas yon at kahawig talaga ng kwintas na may-ari ng bahay. Wika ni Papa na halatang natatakot din. Hindi namin alam ang aming gagawin ng mga oras na yon. Sobrang lamig ng aking pakiramdam dahil sa takot na siyang bumabalot sa aking pagkatao ng gabing yon. Nakatingin lang ako kina Mama at Papa ng mga sandaling yon at hinihintay ang kanilang gagawin. Ilang sandali pa ay nadako ang aming tingin sa bahay na aming inuupahan dahil sa ingay na aming narinig. Noong una ay wala namang kaming nakitang nilalang at tanging huni lamang ng tiktik ang tila tinatangay ng hangin. Pero nang lumaon ay nagsiksikan na lamang kaming magpamilya nang may lumabas sa bahay na aming inuupahan. Napahawak ako sa braso ni Papa noon dahil nakatayo na sa pintuan ng bahay namin ang aswang na siyang pumasok at bumubulabog sa amin.
Ng mga sandaling yon ay naaninag kong naglalaway siya habang nakatitig sa amin ng matalim. Lalo kong kinilabutan kaabanong nang marinig ko ang angil niya at tinuro niya pa kami. Hindi! Hindi mo makukuha ang bunso naming anak! Galit na sigaw ni Papa noon. At doon ko lang nakitang ganun si Papa sa tanang buhay ko. At sa murang edad ko, ay naintindihan kong ayaw niyang may manakit sa amin. Inihanda ni Papa ang kanyang itak at saka itinuon ang buong pansin sa mabalahibong nilalang. Kilala kita! Kilala kita! Muling sumigaw si Papa na siya namang nagpatigil sa aswang. Ilang sandaling napako sa kinatatayuan ng aswang hanggang sa muli itong gumalaw pasulong sa kung saan kami nakatayo. Itinaas bahagya ni Papa ang braso niya na may hawak na itak at saka niya inihanda ang kanyang sarili. Sige, lapit! Aswang ka pala, Aling Sonia! Sigaw ni Papa. Pakiramdam ko ng mga sandaling yon ay naihina ako sa aking salawal dahil sa takot. Si Mama naman ay karga-karga pa rin si Kent na mga sandaling yon ay nakatulog na. Samantalang si Kiana ay nasa likod ni Mama at nagtatago. Sige, halika! Hindi ba ikaw si Aling Sonia? Itinuro ni Papa ang kwintas na siyang suot nga ng aswang. Hinawakan naman yon ng mabalahibong nilalang at saka parang nag-aalangan lumapit kay Papa. Ang isa pang nakapagtataka ay hindi na siya nakatitig sa amin ng matalim at parang iniiwas niya ang kanyang titig sa amin. Ilang sandali pa kabanong ay nagulat kami dahil sa angil ng aswang. Inakala naming aatake siya kung kaya hinata kami ni Mama para makaatras. Subalit laking gulat namin nung tumakbo yung palayo sa amin at tuluyan nang mawala sa karimlan. Lutang kaming lahat nang pumasok kami sa bahay. Kaagad na inihanda ni na Mama at Papa ang aming mga gamit. Sinabihan nila kaming matulog na at babantayan nila kami. Subalit hindi ako nakatulog noon kabanong dahil sa takot. Nang mag-uumaga na ay kaagad na pumunta si Papa sa bahay ni Aling Sonia. Kinausap niya ng mahinawan ng matanda. Nakapagtataka nga na inabot pa ni Papa ang upa namin, ngunit tinanggihan niyo na matanda. Sa halip ay humingi pa ito ng tawad dahil sa kanyang ginawa. Inamin niya kay Papa na siya nga ang pumasok dahil hindi ro niya mapigilan ng sarili niya. Kaagad naman kaming umalis sa bahay na yon at saka naghanap ng aming matitirhan. Hanggang ngayong kabanong ay hindi ko pa rin malimutan ang naging karanasan naming yon, kung kaya ngayong may sarili na akong pamilya, madalas kong sinasabi sa aking mga anak na mag-iingat sila sa bahay na kanilang pinupuntahan, lalo na kung dayo lamang sila. Wakas.